Isipin niyo itong eksena. Gabi na, payapa ang lahat sa bahay. Tapos bigla na lang, matitigilan ng pusa niyo. Lalaki ang mga mata nito at tititigan niya ang isang sulok na parang wala namang laman. Baka nga humuhuni pa ng mahina o sumisitsit. Pamilyar ba sa inyo yan? Siguradong bawat may-ari ng pusa ay may ganoong kwento na nagpapataas ng balahibo mo. Ang unang tanong na pumapasok sa isip natin, ano ba talaga ang nakikita niya? Totoo ba na may kakayahan ang mga pusa na makakita ng multo? Sa video natin ngayon, iiwan muna natin ang mga hula at misteryo at titingnan natin ang hiwagang ito sa pananaw ng agham. Ipinapangako ko, malalaman nyo ang mga kakayahan ng pusa nyo na hindi nyo akalain at baka mas kamangha-mangha pa ang katotohanan kaysa sa anumang kwento tungkol sa mga multo. Nga pala, naranasan nyo na ba ito? Mag-comment kayo sa ibaba. Gusto naming malaman. Ang paniniwalang may koneksyon ang mga pusa sa kabilang mundo ay nag-ugat pa sa napakatandang kasaysayan. Sa sinaunang Ehipto, itinuturing silang mga sagradong hayop na may kakayahang magprotekta laban sa masasamang espiritu. Ang diyosa na si Bastet, na may ulo ng pusa, ay patron ng tahanan at kaligayahan. Ngunit nagbago ang lahat noong medieval Europe. Ang mga pusa, lalo na ang itim, ay iniugnay sa mga mangkukulam at masasamang puwersa. Sila raw ang katulong ng demonyo at tagapagdala sa mundo ng mga patay. Ang mga pamahiin at mito na ito na ipinasa sa bawat henerasyon ay humubog sa imahe ng pusa bilang isang nilalang na misteryoso at mahiwaga. Ang aura ng hiwaga na ito ang nagtutulak sa ating magtanong hanggang ngayon. Baka naman may katotohanan ang mga matatandang alamat na ito. Kaya simulan na natin ang ating siyentipikong pag-iimbestiga at paghiwalayin natin ang katotohanan sa gawa-gawa lamang. Kaya magsimula tayo sa pinaka-obvious na punto, ang paningin. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkakita sa mga multo, natural na sa mata agad tayo tumitingin. At dito matatagpuan ang una at marahil ang pinakamahalagang pagkakaiba ng pusa at tao. Ang paraan kung paano nila nakikita ang mundo ay sadyang ibang-iba. Isipin mo na lang na nakasuot ka ng night vision goggles na bukod pa doon ay may kakayahang makita ang bawat galaw ng napakalinaw. Halos ganyan din ang paningin ng iyong pusa. Ang kanilang mga mata ay isang obra maestra ng ebolusyon na nilikha para manghuli sa pagitan ng dilim at liwanag. Mayroon silang mas maraming light-sensitive cells na tinatawag nating rods kaysa sa atin. Dahil dito, nakakakita sila kahit 6 hanggang 8 beses na mas mahina ang ilaw kaysa sa kailangan ng tao. Kaya naman, kung para sa iyo ay halos madilim na ang silid sa paningin ng pusa, ito ay puno ng detalye, mga anino, at iba't ibang kulay ng dilim. Ang simpleng katotohanang ito pa lang ay nagpapaliwanag na sa marami nilang tila kakaibang kilos kapag madilim. Pero ang kakayahang makakita sa dilim, iyan pa lang ang kalahati ng kwento. Sa likod ng retina ng pusa, may espesyal na reflective layer na tinatawag na tapetum lucidum. Iyan ang dahilan kung bakit nakakatakot tingnan ang mga mata ng pusa kapag kumikinang sa dilim, kapag tinatamaan ng liwanag. Pero hindi naman ang layunin niya ng takutin tayo. Ang tapetum ay gumaganang parang salamin na nagre-reflect pabalik sa retina ng liwanag na dumaan na rito. Dahil dito, nabibigyan ang mga photoreceptor ng pangalawang pagkakataon para masalo ang bawat photon ng liwanag. Kaya naman, ang bisa ng kanilang night vision ay tumataas ng halos 40%. Kaya, ang maliit na alikabok na dahan-dahang lumulutang sa sinag ng buwan o ang paglalaro ng anino mula sa mga sanga sa labas na para sa atin ay hindi nakikita ay nagiging isang tunay na light show
para sa pusa. Hindi siya nakatitig sa kawalan. Nakatingin siya sa mga bagay na ginagawang kita ng mundo niya, pero hindi naman sa ating mundo. Hindi ito paranormal. Ito ay simpleng superior na biyolohiya. Ngayon, maghanda kayo dahil may ibubunyag tayong talagang nakamamangha. Bukod sa kakayahan nilang makakita sa dilim, nakikita rin nila ang isang uri ng liwanag na para sa atin ay halos wala naman. Ang pinag-uusapan natin ay ang ultraviolet, UV radiation. Sa tao, hinaharangan ng ating kristal ng mata, lens, ang UV light para protektahan ang ating retina. Pero sa pusa, pinapadaan ito ng kanilang lens. Ano naman ang benepisyo nito sa kanila? Naniniwala ang mga siyentista na nakakatulong ito sa kanilang paningin, lalo na tuwing dapit hapon at kapag may niebe, snow. Pero, ang mas mahalaga, maraming bagay sa kalikasan ang nagre-reflect ng ultraviolet light. Halimbawa, ang ihi ng mga daga o maliliit na hayop ay umiilaw sa UV light. Kaya naman, nagiging maliwanag na bakas ito para sa mga mandaragit. Mayroon ding mga bulaklak na may UV patterns na nagtuturo sa nektar na umaakit sa mga insekto. At syempre, ang mga insekto na ito ang hinuhuli ng pusa. Isipin ninyo, sa loob mismo ng bahay nyo, may mga bakas, marka, at mantsa na hindi ninyo lang makita. Posibleng ang pusa ay nagre-react sa tira-tirang panlinis sa dingding o di kaya sa bakas na iniwan ng isang gagamba. Lahat ng ito ay posibleng nakikita niya sa ilalim ng ultraviolet light. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa galaw. Ang mata ng pusa ay perpektong ginawa para matukoy ang pinakamaliliit at pinakamabilis na paggalaw. Ito ay mahalagang kakayahan para sa isang mandaragit na humahabol sa maliliksing biktima. Hindi tulad nating mga tao na maraming cones sa gitna ng retina para sa detalyadong kulay na paningin, mas nangingibabaw naman sa mga pusa ang rods na siyang responsable sa pagdama ng galaw at liwanag. Kaya't maaaring hindi nila makita ang maliliit na detalye ng kasing linaw ng sa atin at limitado lamang sa asul at berde ang kanilang paningin sa kulay. Pero sa kabilang banda, napapansin nila ang paggalaw na madalas na hindi lang pinapansin ng ating mga mata. Kahit ang kaunting pag-alog ng hangin na nagpakilos sa bahay gagamba sa sulok, ang napakaliit na lamok na lumipad malapit sa kisame, o ang kislap ng liwanag na tumama sa orasan sa dingding, lahat ng iyan ay matinding pampasigla para sa pusa. Hindi siya nakakita ng multo. Ang napansin niya ay posibleng biktima o di kaya'y may bago at kawili-wiling bagay sa kanyang paligid. Sige, nasolusyunan na natin ang tungkol sa paningin. Pero, kumusta naman ang pandinig nila? Kung ang mga mata ng pusa ay isang night vision device, ang kanilang tenga naman ay parang isang super sensitive radar. Ang tenga ng tao ay kayang makarinig ng mga tunog na umaabot lang sa 20,000 Hz, 20,000 na Hz. Yan na ang pinakamataas natin. Pero, makinig kayo, ang mga pusa nakakarinig ng mga frequency na umaabot hanggang 65,000 Hz, 65 Hz. At may mga pag-aaral pa ngang nagsasabing umaabot ito sa 100,000 Hz, 100,000 na Hz. Ito na ang malalim na ultrasonic range, kung saan nag-uusap-usap ang mga daga, lumilipad ang mga paniki, at kung saan gumagana ang marami nating elektronikong gamit. Yung napakahinang tilaok ng TV mo habang naka-standby o yung bahagyang ugong ng mga kable sa loob ng dingding. Para sa iyo, iyan ay ganap na katahimikan. Pero sa pusa, iyan ay malinaw at baka nakakairita pa ngang tunog. Kaya kung minsan sumisitsit sila, hindi sa wala, kundi sa high frequency na ingay na nanggagaling sa likod ng pader
o sa ilalim ng sahig. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano kalawak ang naririnig nila, kundi pati na rin sa kung gaano ito kaeksakto. Ang tenga ng pusa ay parang totoong mga locator. Bawat tenga ay kontrolado ng higit sa 30 kalamnan na nagpapahintulot sa kanilang umikot ng 180 degree, 180 para at gumalaw ng magkahiwalay. Dahil sa kakayahang ito, kaya nilang tukuyin ang pinanggalingan ng tunog ng may pambihirang katumpakan. Kaya nilang matukoy ang lokasyon ng isang daga sa ilalim ng nyebe na ilang sentimetro lang ang pagkakamali sa tansya. Kapag biglang lumingon at nagpakiramdam ang pusa mo, malamang na may tunay at malinaw siyang narinig, ang kaluskos ng daga sa dingding, ingay ng tubig na dumadaloy sa tubo ng kapitbahay, or kahit ang mahinang pag-ingit ng sirang charger sa kabilang kwarto. Dahil hindi natin ito naririnig, iniisip nating sa katahimikan sila nagre-react, pero para sa kanila, walang katahimikan. Ang mundo nila ay punong-puno ng tunog na hindi natin kayang marinig. Ngayon, dumako naman tayo sa mundo ng mga amoy. Kung para sa ating mga tao, paningin ang pangunahing pandama, kabaliktaran naman ito sa mga pusa. Para sa kanila, malaking bahagi ng mundo ay binubuo ng mga aroma o amoy. Ang pang-amoy nila ay 14 na beses na mas matalas kaysa sa atin. Mayroon silang halos 200 milyong olfactory receptor sa ilong, samantalang tayo ay mayroon lamang 5 milyon. Ibig sabihin, kaya nilang maamoy ang mga bagay na hindi natin alam na nag-e-exist. Maaamoy nila kung ilang oras na ang nakalipas nang dumaan ang aso ng kapitbahay sa labas ng pinto, o kung may naiwang amoy kalye sa inyong sapatos. Ang lumang bahay na para sa iyo ay amoy lumalang, ay parang isang buong aklatan ng amoy para sa pusa. Ito ay galing sa mga naunang nanirahan doon, tao man o hayop. Maaaring sinisiputan ng pusa ang isang sulok dahil nananatili pa rin doon ang amoy ng ibang hayop na hindi nito kilala. Amoy na matagal nang naglaho at hindi na maabot ng ating mahinang ilong. Kahit pa maraming taon na ang nakalipas. Pero, teka muna, may sikretong sandata pa ang mga pusa pagdating sa pang-amoy. Ito ang tinatawag na vomeronasal organ, or mas kilala bilang Jacobson's organ. Matatagpuan ito sa ngala-ngala, sa likod ng kanilang harapang ngipin. Ang trabaho nito ay sumagap ng mga espesyal na chemical na signal, ang mga pheromone. Sigurado akong nakita mo na ang pusa na biglang nagbubukas ng bibig, nagkukuyom ng ilong, at naninigas na parang may kakaibang ekspresyon sa muka. Ito ang tinatawag na Flehmen reaction. Sa sandaling ito, hindi siya simpleng umaamoy sa nakasanayang paraan, kundi tila nilalasahan niya ang amoy. Idinidirekta niya ang mga molekula ng hangin ng direkta sa espesyal na organ na ito. Ang mga pheromone ay kemikal na mensahe na iniiwan ng ibang hayop. Nagdadala ang mga ito ng impormasyon tungkol sa kasarian, katayuan, kahandaan sa pag-aanak, takot o stress. Kaya, kayang-kaya ng pusa na maamoy ang mensahe ng takot na iniwan ng isang daga na dumaan dyan 1 oras na ang nakalipas at reaksyonan ito. Para sa atin, mukhang nagre-react lang siya sa kawalan. Huwag din nating kalimutan ang tungkol sa pandama, lalo na ang mga bigote or vibrissae na karaniwan nating tawag. Pero hindi lang sa nguso o mukha makikita ang mga bigoteng ito. Meron din sila sa ibabaw ng mata, sa baba, at maging sa likurang bahagi ng kanilang mga paa sa harap. Hindi lang ito simpleng buhok, isa itong napakasalimuot na pandama o sensory organ. Bawat bigote, sa mismong ugat nito, ay napapalibutan ng mga nerve endings at blood vessels, kaya't napakakinisensitibo nito.
kayang matukoy ng mga bigote ang kahit pinakamaliit na pagbabago sa daloy ng hangin. Kapag dumaan ka sa tabi ng pusa, nararamdaman po nito ang paggalaw ng hangin. Nakikilala rin nito ang mga sagabal o harang sa kabila ng dilim nang hindi man lang ito kailangang hawakan. Kaya kapag nakatingin ng matama ng pusa sa isang bagay, posibleng hindi sa nakikita niya ito tumutugon, kundi sa nararamdaman niya, sa mahinang simoy ng hangin mula sa ilalim ng pinto o sa paggalaw ng mainit na hangin mula sa heater o radiator. Ito ang sarili niyang sistema ng radar. Bukod sa kanilang mga bigote, hindi lang yan ang may matinding pandama. Ang buong balahibo ng pusa ay isa ring malaking bahagi ng kanilang sistema ng pandama. Sa ugat ng bawat hibla ng buhok nila, mayroong nerve endings. Ito ang dahilan kung bakit sobrang sensitibo sila sa dampi at nalalaman nila kung may lumalapit kahit hindi nila ito nakikita o naririnig. Talagang nararamdaman nila sa kanilang balat ang mga vibration. Ang bawat hakbang ng tao sa sahig, ang hum ng gumaganang ref, o ang ingay ng sasakyang dumadaan sa labas. Lahat yan ay lumilikha ng vibrations na nasasalo ng buong katawan ng pusa. Lalo na itong kapansin-pansin sa mga matatandang bahay, kung saan ang mga sahig at dingding ay tila may sariling buhay. Maaaring biglang tumalon o tumakbo palayo ang pusa dahil sa vibration na naramdaman nila. Halimbawa, babala ito na may mahuhulog na libro mula sa istante. O di kaya'y tumugon lang sila sa isang mahinang ugong na hindi na natin kayang marinig o mapansin. Ngayon, pagsamasamahin na natin ang lahat ng impormasyong ito. Isipin ninyo ang isang utak na kailangang magproseso ng napakalaking dami ng datos. Paningin sa ultraviolet, pandinig sa ultrasound, amoy na 14 na beses na mas matalas kaysa sa atin. Pagsusuri ng pheromones, impormasyon mula sa kanilang mga bigote o whiskers, at mga pag-uga or vibration na nadarama ng kanilang buong katawan. Iba ang pagkakayari ng utak ng pusa kumpara sa atin. Binibigyan ito ng prioridad ang mismong mga sensory data na ito. Ang itinuturing nating ingay lang sa likod or maliliit na detalye, para sa pusa ay maaaring ito na ang pinakamahalagang kaganapan sa sandaling iyon. Ang kanilang realidad ay isang komplikado at maraming patong na mapa ng tunog, amoy at galaw na nakapatong sa mundo na ating nakikita. Ang kanilang mga kilos na sa atin ay tila kakaiba o hindi makatwiran ay talagang isang ganap na lohikal na reaksyon sa impormasyong nakukuha nila mula sa paligid. Wala lang tayong access sa mga datos na iyan. Ang lahat ng kilos at gawin ng pusa ay hindi dahil sa misteryo o kababalaghan, kundi ito ay resulta ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ang pusa ay isang maliit, subalit perpekto at mahusay na maninila. Bawat pandama nito ay hinasa para sa iisang layunin, matukoy ang biktima at makaiwas sa anumang panganib. Ang kakayahang makita ang pinakamaliit na paggalaw, marinig ang impit na huni ng daga sa loob ng dingding o maamoy ang takot. Hindi ito superpowers, kundi mga kritikal na kagamitan para sa kaligtasan nito. Kapag ang inyong alagang pusa na busog at masaya ay biglang tumigil at nagposisyon na parang mga ngaso na nakatitig sa dingding, hindi ito dahil may nakikita siyang multo o espiritu. Sa sandaling iyon, ang nagpapagana ay ang mga instinct ng mga ligaw niyang ninuno. Nagre-reaksyon siya sa anumang stimulo ayon sa kung paano siya ipinrograma ng kalikasan. Bilang isang maninila na laging alisto at nagbabantay, kahit pa ang stimulus na iyon ay isang maliit na sinag lang ng araw o ang tunog lang ng tumutulong tubig. Ngayon, talakayin naman natin ang mga pinakapalasak na paranormal na sitwasyon at bigyan natin ito
ng paliwanag mula sa agham. Unang sitwasyon, matagal at seryosong nakatitig ang pusa sa isang bakanting sulok o pader. Ano kaya ang dahilan nito? Una, at ito ang pinakamalamang, ang laro ng liwanag at anino. Ang paggalaw ng mga ulap sa labas, mga ilaw ng sasakyang dumadaan, o ang silaw mula sa TV ay lumilikha ng bahagyang pagbabago sa liwanag sa pader. Dahil sensitibo ang mata ng pusa sa kahit anong galaw, mabilis niya itong nakikita. Pangalawa, mga alikabok o maliliit na insekto. Laging may mga microscopic particles sa hangin na hindi natin napapansin. Pero kapag tinamaan ng sinag ng liwanag, nagiging kita ito. Para sa pusa na mas detalyado ang paningin, isa itong nakakawiling panoorin. Pangatlo, mga tunog mula sa likod ng pader, daga, ipis, o kaya naman ay simpleng agos sa tubo. Alam na alam ng pusa kung saan nagmumula ang ingay at doon siya nakatingin. Ikalawang senaryo, biglang sumisitsit ang pusa, umiingit o nagpapaluktot ng likod na para bang may tinitingnan sa kawalan. Kadalasan, ito ang pinakamalaking kinatatakutan ng mga may-ari. Pero mayroon ding lohikal na paliwanag dito. Gaya ng nasabi na natin, baka ito ay reaksyon sa high frequency na tunog na hindi natin naririnig. Maraming electronic devices tulad ng power adapters, energy-saving light bulbs, or maging ang mga monitor ang naglalabas ng tahimik na ingay sa ultrasonic range na talagang nakakairita sa pusa. Isa pa, maaari rin itong reaksyon sa amoy. Posibleng nagdala ka ng amoy ng ibang pusa o aso gamit ang iyong sapatos at ang amoy na ito ay nanatili sa isang partikular na lugar. Itinuturing ito ng iyong pusa na pagpasok sa teritoryo niya, kaya naman nagiging agresibo ito para protektahan ang kanyang nasasakupan mula sa isang hindi nakikitang kalaban, ang scene number 3 natin. Tahimik na nakaupo ang pusa, tapos biglang tatalon, parang may nakatusok sa kanya at tatakbo palayo. Mukhang kakaiba yan, pero kadalasan, ang ugat ng problema ay static electricity. Sa tuyong hangin, lalo na kung aircon edge ang paligid, ang balahibo ng pusa ay maaaring mag-ipon ng static charge. Pag umabot na sa certain level ang charge, magkakaroon ng small discharge na mararamdaman ng pusa parang magaan pero masakit na tusok. Pwedeng mangyari yan kapag nagkikiskis siya sa synthetic na alpombra o sa kumot. Siyempre, matatakot siya at tatakbo papalayo sa lugar kung saan niya naramdaman ang hindi magandang sensasyon na yon. Tayo naman, ang nakikita lang natin ay biglaang takot na walang dahilan. Isa pang pwedeng dahilan ay biglaang vibration. O kaya naman ay matinis na ingay na hindi natin napansin. Pero para sa pusa, parang putok ng baril ang dating. Ngayon, pag-usapan naman natin tayo bilang tao. May tinatawag tayong anthropomorphism. Ito yung likas na hilig nating ipukol sa mga hayop ang mga damdamin, iniisip at intensyon ng tao. Siyempre, mahal natin ang ating mga alaga at madalas, ang nakikita natin sa kilos nila ay kung ano lang talaga ang gusto nating makita. Kung naniniwala tayo sa multo or kung mahilig lang talaga tayo sa mga misteryo, napakadali nating bigyan ng kahulugan ang kakaibang galaw ng pusa bilang patunay na mayroong paranormal. Ipinupukol natin sa kanila ang ating sariling mga takot at mga inaasahan. Simpleng tingin lang ng pusa sa isang alikabok. Pero ang iniisip na agad natin ay may multo na nakatago sa sulok. Ang sarili nating sikolohiya talaga ang may pinakamalaking ginagampanan dito. Naghahanap tayo ng kumpirmasyon sa mga paniniwala natin at nakikita natin ito sa kilos ng isang nilalang na hindi naman natin lubos na maintindihan ang mga motibo. Sa kabila ng lahat ng siyentipikong paliwanag, kailangan nating aminin,
Napakasalimuot ng mundo ng pusa at naiiba ito sa atin, kaya hindi natin masabing lubos natin itong nauunawaan. Kayang ipaliwanag ng agham ang 99% ng kanilang kakaibang kilos, ngunit laging nariyan ang natitirang 1% na nagpapaisip sa atin. Kaya ba nilang makaramdam ng pagbabago sa electromagnetic field? Ipinapalagay ng ilang siyentista na oo. Kaya ba nilang matukoy ang paparating na natural na kalamidad tulad ng lindol sa pamamagitan ng pagdama sa infrasound o pagyanig ng lupa? Maraming ebidensya ang nagpapatunay dito. Ang lubusang pagtanggi sa mga kakayahan nilang hindi pa natin lubos na naiintindihan ay maituturing na di siyentipiko. Ang mahalaga, huwag nating ipagkamali ang mga potensyal, ngunit pisikal na abilidad na ito sa hiwaga o pakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Kung gayon, ano nga ba talaga itong tinatawag na sixth sense ng pusa? Hindi ito isang mistikal na kakayahan upang makakita ng mga kaluluwa. Ang sixth sense nila ay isang pambihirang synergy, isang makapangyarihang pagbubuo ng lahat ng kanilang 5 pangunahing pandama na hinasa hanggang sa perpekto. Ito ang kakayahan nilang sabay-sabay na suriin ang mundo sa pamamagitan ng ultraviolet vision, ultrasonic hearing, paghuli sa pinakamahihina at pinakamaliliit na amoy, pagbasa sa mga kemikal na mensahe, at pagdama sa banayad na vibrations ng hangin. Kapag nag-iisang agos ang lahat ng impormasyong ito sa utak ng pusa, nabubuo ang isang pananaw sa realidad na hindi natin kailanman maaabot. Tayong mga tao, hindi sila nakakakita ng ibang mundo. Ang mundo natin ang nakikita nila, pero nakikita nila ito ng mas buo, mas detalyado, at mas matingkad. Ang kanilang superpower ay hindi mahika, kundi biyolohiya. At aminin natin, mas kahanga-hanga yun. Kapag naunawaan mo kung paano talaga gumagana ang mundo ng iyong pusa, mas mapapangalagaan mo siya ng mas maayos. Halimbawa, kung bigla na lang siyang nagiging balisa sa isang parte ng bahay, huwag mo munang isipin na may masamang espiritu. Tingnan mo muna kung may power adapter o charger doon na may high-pitched na huni o kaya'y pinagmumulan ng matinis na ingay na hindi natin naririnig. Gumamit ka rin ng UV flashlight o black light para tingnan kung may lumang amoy or ihi na scent marks na iniwan ng ibang hayop sa mga dingding o kasangkapan na lalong nakakabahala sa kanya. Siguraduhin mo ring may sapat siyang vertical space, mga estante, cat house, or cat tree kung saan pwede siyang umakyat at titingin-tingin sa teritoryo niya habang nakadarama ng seguridad. Ang pag-unawa sa kanyang tunay na pangangailangan, batay sa kanyang natatanging pananaw sa mundo, ay magpapagaan at magpapaganda sa inyong relasyon. Masisimulan mo na ring maintindihan ang kanyang wika at ang pinagmumula ng bawat galaw niya. Sa huli, bumabalik tayo sa ating pangunahing tanong. Nakakakita ba talaga ng multo ang mga pusa? Mula sa pananaw ng siyensya, wala tayong makikitang anumang ebidensya para rito. Pero marami namang ebidensya na nagpapatunay na mayroon silang napakatalas at naiibang mga pandama, kung kaya't ang kanilang pagtugon sa paligid ay mistulang kakaiba o supernatural sa ating paningin. Hindi sila mga medium o tagapaghatid ng mensahe mula sa kabilang buhay, kundi mga simpleng makina ng pandama na sobrang epektibo, likha mismo ng kalikasan. Ang kanilang pagiging misteryoso ay hindi koneksyon sa kabilang buhay, kundi simpleng refleksyon lamang ng ating kawalan ng pag-unawa sa kanilang komplikado at kahangahangang mundo. At sa susunod na pagkakataon na mapansin mong nakatitig sa kawalan ang iyong pusa, huwag kang mag-alala. Mas mainam kung isipin mo na lang kung ano ba talaga ang kanyang nakikita, naririnig
at nararamdaman sa mismong sandaling iyon. Sikapin mong tingnan ang mundo gamit ang mga mata niya. Mas kawili-wili yan kaysa sa anumang kwento ng multo. So, ito na ang buod, ang misteryosong pagkilos ng ating mga pusa na madalas nating akalain na nakikipag-usap sila sa multo ay isa palang patunay ng kanilang natatanging biological abilities. Ang mata nila nakakakita sa dilim at sa ultraviolet light. Ang tenga nila nakakarinig ng ultrasound na hindi natin maabot. Ang ilong nila kaya nilang amuyin ang nakalipas at ang kanilang whiskers ay nakakaramdam ng kahit pinakamahinang galaw ng hangin. Ang tinatawag nilang sixth sense ay hindi mistisismo. Ito ay ang limang pandama nila na napaka-develop at nagtutulungan. Pareho tayo ng realidad na tinutuluyan, pero mas malalim at mas mayaman ang pagtingin nila sa mundo. At para sa akin, mas kahanga-hanga at mas interesante pa itong katotohanang siyentipiko tungkol sa superpowers nila kaysa sa anumang alamat or sabi-sabi. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may bago kang natutunan tungkol sa furry friend mo, mag-like ka na at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod nating pag-iimbestiga. Ngayon, ito ang huling tanong ko. Kahit alam na natin lahat ng scientific explanation, may ginawa ba ang pusa mo na talagang hindi mo pa rin maintindihan? Share mo ang pinakakakaibang istorya mo sa baba sa comments. Gustong-gusto naming basahin yan.